Thank you mga kaibon, mabilisang shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout po dito kay Sir Rex Ortiz at pinapa-shoutout ni Sir yung anak niya na sina Jamila Rain and Jasmine Ortiz. Happy birthday daw po. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir John Paul Pangilinan ng GTP Aviary ng Gapan, Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo sir, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po sa lahat na mag-iibon dyan sa Gapan, Nueva Ecija. Shoutout din dito kay Sir Albert Macaubos. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Nix TV ng Southern Leyte. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout din dito kay Bermuda Felix Buesa and Victor Acero Mini Aviary ng General Trias Cavite. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Eduardo Pascua. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Jonel Nolasco. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Chris Bunda. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Wilfredo Makaspak Aviary ng Marikina and Tondo. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Salamat sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video, ang pag-uusapan natin kaibon, yung mga alaga mo. Halimbawa po mga kaibon, meron kayong mga alaga na opaline. Alam kasi natin sa ngayon na ang hirap po ibenta ng mga opaline. Bukod po sa mahirap ibenta, mababa na rin po ang presyo. Ngayon po mga kaibon, bibigyan ko po kayo ng konting idea. Baka po sakali na makatulong yung ibibigay ko po na idea para po kahit papano mabawasan po yung mga alaga po ninyo and then magkaroon din tayo ng konting income para makabili po tayo ng mga patoka ng mga alaga nating ibon. Halimbawa po, meron kayong proven breeder na opaline. Turuan nyo na po yan maging foster parent para kahit papano maibenta natin ng merong konting market value. Alam kasi ng mga kaibon natin na naghahanap ng mga magagaling bumuhay na pamoster na merong konting presyo ang bawat binibenta natin na pamoster. Lalo na po kung magaling talagang bumuhay. For example, kahit wala silang itlog, kapag nilagyan po ninyo lilimliman, or kaya naman kahit wala silang inakay, kapag nilagyan ninyo susubuan, talagang isa po yan sa magaling na pamoster. Kaya po, ang ganyang klase ng pamoster, merong market value po yan. Alam din po yan ng mga naghahanap ng mga pamoster. At meron mga naghahanap po ng ganyang klase, lalong lalo na po doon sa mga marami ang alaga or malalaki yung ibunan, talagang naghahanap po sila ng mga magagaling na pamoster. So pwede nyo pong i-out yan ng merong konting market value mga kaibon. So yan po ang una na dapat nating gawin. Pangalawa, halimbawa mga kaibon, yung breeder mo merong mga inakay. Ang gawin mo po, inakay pa lang, i-post nyo na, i-offer nyo na po. Baka merong mga kaibon tayo ang naghahanap ng handfeed. So napakaganda po kung makakuha po sa inyo para kahit papano magkaroon din tayo ng konti na income para makabili tayo ng mga patoka doon sa mga alaga natin na iba. So yan po, dapat tandaan po ninyo yan. Inakay pa lang, pang handfeed pa lang, i-post nyo na po yan, ibenta nyo na para hindi na po dumami ng dumami. So yan po ang pangalawa. Pangatlo mga kaibon, halimbawa po meron kayong mga matured na dyan na opaline or kaya naman meron kayong mga proven breeder na gusto nyong i-out. Ang gawin nyo mga kaibon,
itry ninyong iswap kung ano ba ang pwedeng ma-swap dyan sa mga alaga mo. Kung meron kang pangangailangan na baka meron sila, pwede mong iswap po yun. Para kahit papano yung ibon mo, mapapakinabangan mo yung pinagswapan mga kaibon. So ganun po ang mas magandang gawin para hindi lang po matambak dyan sa loob ng ibunan po ninyo. Pwede nyong iswap sa mga nagmamanok, or kaya naman iswap nyo ng pangkatay na manok, or kaya naman iswap nyo ng gamit na kung ano ang kailangan ninyo. Kaya naman yung mga nag-o-offer ng mga pintura, mga ganyan. So pwede nyong iswap mga kaibon para at least hindi na kayo bumili, nabawasan pa yung patukain po ninyo, nagkaroon po kayo ng gamit na pwede po ninyong mapakinabangan. So yan po ang pangatlo na pwede nating gawin mga kaibon. Pang-apat mga kaibon, halimbawa po meron mga pet shop dyan sa malapit sa inyo, or kaya naman meron kayong mga lugar na pwedeng nyong pagbentahan. So kung ako po sa inyo, i-offer nyo po yan. Pwede sa mga pet shop, kahit po medyo mababa, i-offer nyo po yan. Mas maganda kung maramihan, para kahit papano mabawasan po yung patukain natin, hindi matambak sa ibunan natin, and then magkaroon din tayo ng konting income para makabili din tayo ng patuka at vitamins doon sa mga naiiwan sa ibunan natin. So hanap po kayo ng mga pet shop na kumukuha ng maramihan, yung mga bultuhan. So kung magkano yung mapagkasunduan ninyo, sige, okay na po yan, basta po hindi lang matambak sa ibunan po ninyo, para kahit papano mabawasan, magkaroon din tayo ng pambili ng patuka doon sa mga maiiwan na alaga nating ibon. So yan mga kaibon ang pwede rin nating gawin para po hindi matambak yung ibon sa ibunan natin, para kahit papano mabawasan yung patukain natin. Alam nyo mga kaibon, ginawa ko lang ang content na to dahil po gusto ko rin na palakasin lang din yung mga loob po ng mga kaibon natin na nag-aalaga. Alam ko kasing medyo talagang mababa ang presyo, hirap pang makabenta, kaya po pinapalakas ko po yung loob po ninyo. Tuloy lang po sa hobby. Ang gawin nyo po, parang kagaya lang din ng ginagawa ko. Nag-i-enjoy lang po ako sa pag-aalaga. Kung dumami, ibenta. Kung may bibili, kung wala po, wala rin tayong magagawa. Ipapangutang pa natin ng patuka yung mga alaga natin. Hindi natin pwedeng gutumin din yan. Kumbaga, parang naging part na rin yan ng pamilya natin. Napamahal na rin tayo sa mga ibon. Kaya po, hindi natin pwedeng pabayaan din po yan. Kaya po, gumagawa rin ako ng content regarding sa ganito para at least kahit papano, matulungan ko rin po yung mga kaibon natin na makapag-out, and then hindi panghinaan ng loob. Marami kasi akong kaibon na nakikita na halos paulit-ulit na lang yung post. Talagang wala gaanong pumapansin sa social media. Talagang halos wala ring bumibili. So wag po kayo mawawala ng pag-asa. Itong tips na sinabi ko rito, pwede nyo po itong gawin para kahit papano baka po makatulong. So doon sa mga kaibon natin na nag-aalaga, i-enjoy nyo lang po ang pag-aalaga. Hayaan nyo lang po kung walang pumapansin, walang bumibili. Merong tamang buyer para po dyan, kaya hindi pa nakukuha. Pero talagang tiyaga lang po ang kinakailangan. I-enjoy lang natin kung ano man yung nandyan sa ibunan natin. Magpasalamat pa rin tayo dahil kahit papano meron nagiging dagdag doon sa mga painakay natin. So meron tamang buyer para kumuha niyan. Magantay lang po kayo, and then tuloy lang sa hobby. Hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.